Now, punta naman tayo sa T2. Now, kung gusto natin makuha yung T2, ay temperature at point 2, so manggagaling tayo sa point 1. So, tingnan nyo yung process 1 to 2. So, kung ina-analyze natin yung process 1 to 2 by observation, that is isentropic process. Now, since isentropic process yan, pwede tayo mag-relate ng temperature tsaka pressure. So, ang technique ko para madaling maalala, TP kick. So, you have T, P, kick. Okay, so TP kick. Okay, so this is simply TP kick. Okay, so TP kick. Now, pwedeng 1-2-1-2, pwedeng 2-1-2-1, depende sa inyo. Okay, since ang nawawala T2, pwede ko siguro lagay dito 0.2 para lang mabilis sa shift solve. So, 2-1-2-1. Okay, kung gusto nyo 1-2-1-2, ang subscript parehas lang tama. Okay, substitution lang yan, makuha natin yung T2. Okay, so we have T2 unknown. T1 is 326. P2 is 1373. P1 is 359. K ng air, constant, 1.4. Ayan. So, we can use our calculator para makuha si T2. So, unknown, 326. Okay. 1373. 359. Raised to kick. So, 1.4 minus 1, 1.4. Okay. Shift solve, makukuha natin yung unknown variable. So, yung temperature 2. So, ang temperature 2 natin is 478.26. Approximately 0.3. So, this is T2. 478.3. Okay. Now, paano naman makukuha si V2? Now, kung titingnan nyo ang mabuti, meron na tayong temperature 2, meron na tayong pressure 2. So, pwede natin magamit yung PBMRT. So, PBMRT na lang tayo. So, PBMRT. Again, kung i-assume ko itong 1, so magiging specific yung ating volume. So, magiging PVRT. So, gusto ko yung V2. So, P2, V2, tapos T2. Direct sub yan, makukuha na natin yung specific volume 2. So, pressure 2 is 1373. Specific volume 2, hindi natin alam. Ang R ng air constant, 0.287. Temperature 2 na-solve na, 478.3. Shift solve, makuha naman natin yung V2. So, 1373. Specific volume 2, 0.287, 478.3. Shift solve, makuha natin yung specific volume 2. That is 0.09998, approximately 0.1. Ang unit SI, meter cube per kilogram. So, ito naman yung sagot para sa specific volume. Okay, so nakuha na natin yung detalye para sa point 2. Okay. So, doon naman tayo sa ating point 3 or state 3. Na para makuha natin yung state 3, tingnan natin kung saan nanggaling mula sa state 2. So, kung papansinin nyo, yung process 2 to 3, okay,
2 papuntang 3. This is a isothermal process. So, ibig sabihin, yung T3 equals sa T2. So, yun na yung pinaka-solution natin para makuha yung temperature 3. Okay, kailangan napansin nyo na isothermal process 2 to 3. Now, kung gusto ko naman makuha yung specific volume 3, pwede ko itong gamitin. Now, yung ratio ng volume ng V3 over V2, pwede rin yan isulat as specific volume. Walang problema regarding doon. So, pwedeng capital V or small v. So, mathematically speaking, ang V3 over V2 is equivalent sa 2. So, pag gusto nyo palang makuha yung volume 3, lumalabas twice ni volume 2. Okay, meron na tayong volume 2 kanina, so makukuha natin yung specific volume 3. So, 2 multiply ng 0.1. So, mathematically speaking, ang ating volume 3, specific volume 3 is a 0.2 meter cube per kilogram. Okay, so another answer. Okay, so last, P3. Now, kung gusto natin makuha si P3, since meron na tayong temperature 3 tsaka volume 3, PBRT na lang yan. So, using P, PVRT, makukuha na natin yung kulang na properties. So, you have pressure 3, specific volume 3, temperature 3. So, hindi natin alam yung pressure 3. So, pressure 3 is unknown. Specific volume 3 is 0.2. Ang R ng air is 0.287. Ang temperature 3 is 478.3. Shift solve, makuha natin yung pressure 3. So, alpha x, 0.2. 0.287, 478.3. Shift solve, ang pressure 3 should be 686.36. Okay, so this is 686.36 kilo Pascal absolute yan. So we're done regarding sa properties sa point 3. Okay. Now, doon naman tayo sa state 4, mga properties sa point 4. So, para makuha si T4, pansinin yung process 4 to 1. Kasi kung napapansin natin, yung process 4, 4 papuntang 1, that is isothermal process. Temperature is constant. PB equivalent sa C, ibig sabihin nun, isothermal. So, meaning, yung T4 equal siya sa T1. So, that is our solution para sa temperature 4. Okay. Now, gusto ko namang makuha yung B4. So, andito yung B4 natin. Okay. So, pwede tayo mag-process 3 to 4 or kaya process 4 to 1. Depende sa inyo. Kaya lang wala tayong given na specific volume 1. So, ang meron tayo is specific volume 3. Kaya process 3 to 4 tayo. So, kung magfo-focus ako sa process 3 to 4, by observation, yung process 3 to 4 is isentropic. So, pwede ako mag-relate ng temperature tsaka volume regarding dito. So, TVEC. So, T, ratio ng volume, pwedeng malaking volume or maliit na volume. Okay, specific volume na lang. Tapos, EC. So, ang palatandaan ko, TVEC. Pwedeng 3434 or kaya baliktad, 4343. Depende sa'yo. For example, gusto ko 4343. So, meron na tayo lahat na detalye. So, makakalculate na natin yung nawawala. So, ang temperature 4
is equivalent sa temperature 1, okay, 326. Okay, temperature 3 is 478.3. Specific volume 4, di ko alam. Specific volume 3 is 0.2. Raised to ik, so 1 minus 1.4. Shift solve, makuha natin yung specific volume 4. I'll cube 326 over 478.3 equivalent sa unknown over 0.2 raised to 1 minus 1.4. Shift solve, makuha natin yung specific volume 4. So that is 0.52. Okay, 0.52148. Best answer yung 0.5212. Pinakamalapit sa choices. Okay, ang unit SI meter cube per kilogram. Okay. Now, last is yung ating pressure 4. Para makuha yung pressure 4, okay, pwede nating gamitin yung PBRT. Kasi meron na tayong temperature 4 tsaka volume 4. So, pinakamaganda, PBRT. So, PVRT. So, 4, 4, 4. So, makuha na natin yung pressure 4. So, P4 equivalent sa 0.5212. R ng air is 0.287. Temperature 4 equivalent sa T1 326. Okay, shift solve, makuha natin yung pressure 4. So, this is alpha x 0.5212, 0.287, 326. Okay, shift solve, pressure 4. So, ang pressure 4 natin is 179.5. So, 179.5 kilo Pascal. So, nakuha na natin lahat ng state points. After natin makuha yung state points, pwede na natin makuha yung mga heat, QA tsaka QR. Okay, now let's solve yung QA. Now, yung QA natin, nangyayari yan sa process 2 to 3. So, dito papasok yung init, QA. Now, kung titingnan nyo yung process 2 to 3, okay, yung 2 to 3 natin is isothermal. Okay, pinaliwanag na natin kanina na yung ating Q, okay, pag isothermal is T delta S. Okay, so anong temperature gagamitin? Yung nasa taas kasi doon pumasok yung init. So pwedeng T2, pwedeng T3 kasi nga isothermal yan. So gamitin ko na lang is temperature 3. Okay, paano naman makuha yung delta S? Okay, we already derived the formula. Ang formula ng delta S is M, R, Ln ang ratio ng volume, pwedeng capital volume, pwedeng small volume, V3 over V2. So, pinakita natin yung derivation ng formula na yan kanina. Since we're talking about specific heat, so, i-assume natin yung mass to be 1 para ang makuha natin Q specific. So, analyze, T3 is given, R is constant, ratio ng volume, ito rin yun. So, makukuha na natin yung sagot. Okay, so therefore, QA is equivalent sa temperature 3, 478.3 Kelvin. Okay, ang R is 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin. Then
ln of ratio ng volume 3 sa volume 2 is 2. So, mag-cancel out lang naman yung Kelvin. Kaya yung natirang unit sa atin is kilojoule per kilogram. So, makuha na natin yung QA. So, that is 478.3 multiply sa 0.287 ln of 2. So, ang value should be 0.3. 478.3. So, ang value ng ating Q is 95.15 kilojoule per kilogram. So, this is our QA. Okay. Now, para makuha naman si QR, pwede tayong mag-T low delta S, or kaya naman, since meron na tayong QA, i-ratio and proportion na lang natin. Mas maganda. So, QR, pwede siya T low delta S, or kaya naman ratio and proportion. So, for me, mas okay yung ratio and proportion. Okay, so tamang partnering lang. So, ang kapartner ng QR, yung malamig na temperature T low, kapartner ng QA, T high. Again, andito si QR, andito si QA. So, ang T low natin, obviously, is this. Ito yung T low. Kasi yung mataas na temperature natin, ito yung 0.2, ito yung T high. Okay, substitution, makuha na natin yung answer. So, we have QR unknown. Ang ating QA is 95.15. Okay, ang low temperature is 326. Ang high temperature is 478.3. Okay, shift solve, makuha na natin yung heat rejected. So, alpha x 95.15 326 over 478.3. Shift solve, so that should be 64.85 kilojoule per kilogram. So this is heat rejected. Now, para naman ma-solve natin yung work net, formula naman yun, tinuro kanina, para makuha ang work net, difference yan ng E net. So that is QA minus QR. Meron na tayo parehas na data. So this is 95.15. Bawasan natin ng 64.85. Hence, makuha natin yung specific work net. So this is 95.15 less 64.85. So ang ating specific work net should be 30.3 kilojoule per kilogram. Okay. So, nasolve na natin lahat ng question dun sa sample problem. Okay, i-resolve na lang natin para yung mga formula at saka yung flow makabisado. Again, this is problem number 1. Okay, Carnot cycle, problem number 2. Two Carnot engines operate in series such that the heat rejected from one is the heat input to the other. The heat transfer from the high temperature reservoir is 500 kJ if the overall temperature limits are 1000 Kelvin and 400 Kelvin and both engines produce equal work. Determine the intermediate temperature between the two engines. So, meron daw tayong dalawang Carnot engine na naka-operate in a series. Okay, kung ano yung heat rejected dun sa una, yun yung heat input dun sa pangalawa. So, meron tayo ditong heat input, tapos yung heat rejected daw sa una, yun yung heat input dun sa pangalawa. So, naka-series. Okay, and then meron ding heat output yung pangalawang Carnot. Okay, binigay yung overall temperature limits. Yung pinakamainit na temperature is 1000 Kelvin.
yung pinakamalamig na temperature is 400 Kelvin. Ang tinatanong is the intermediate temperature between the two engines. Yung temperature dito yung tanong. Okay? Now, mahaba yung solution dito, pero pwede naman natin gawa ng shortcut. So, ituro ko sa inyo yung shortcut, yung derivation ng formula, and then pwede natin yun kabisaduhin. Again, tandaan, gagamitin yung shortcut pag nabasa yung word na equal work. So, pakita ko yung derivation. Okay, so naka-series tayo. Tapos, ang requirement natin is equal work. So, yung work net A must be equivalent sa work net B. Again, ang ating concept ng work net is difference ng E net. So, tingnan mo si Carno A, kunin mo yung difference ng E net, yan yung work net A. So, pag tinanong mo ako ng work net A, that is QA minus QX. Pag tinanong mo naman ako ng work net B, so ito yung Carno B, difference ng E net, so QX minus QR. So, simplification lang to. Yung QX, pwede natin lipat sa kabilang side. Yung QR sa kabilang side. Pag sinimplify mo yan, magiging 2QX equivalent sa QA plus QR. Now, alam natin sa Carnot cycle na ang Q nangyayari at constant temperature. At ang formula ng Q pag constant temperature, T delta S. So, kung tingnan mo lang kung saan temperature sila nag-input. So, kapag QX, ang temperature TX. Pag QA, T high. Kapag QR, T low. So, substitution lang. So, 2 multiply sa TX delta S para sa QX. T high delta S para sa QA. And T low delta S para sa QR. So, yung delta S nila are the same. Cancelled out. So, yung 2, pwede nating ibaba. So, bottom line, ang shortcut pala, pag nabasa yung equal work, averaging lang. So, pwedeng ito na lang yung kabisaduhin natin. Pag nakalimutan nyo yung solution na averaging, ganito yung magiging approach nyo. Medyo matagal. Okay, pero masosolve pa din naman. Pero again, bottom line, pag nabasa yung word ng equal work, ay nakaseries yung dalawang Carnot. Ang solution sa intermediate temperature, average. Now, since alam na natin yung working formula, pindutin na lang natin sa calcu. So, equal work, shortcut, averaging. So, you press your calcu, 1,000 plus 400. Divide nyo ng 2. So, ang tamang sagot dito is 700 Kelvin. Okay, so madali lang siya. Basta ready lang tayo sa formula. So, this is problem number 2. Practice na lang tayo. Lipat lahat ng formula sa index card. That's all. God bless.